mga ka-adventurers at future accountants. I am Diana Clarice Carandang at kasama ko ngayon sina Catherine Arna Barete. And Mary Grace Guevara from Mapua Malayan Colleges, Laguna. Andito tayo ngayon sa Alberto Martin Sabiñan na punong-puno ng kasaysayan at kaalaman. Kaalaman na mas maaaring makapagbigay sa atin ng mas malalim na pag-unawa sa ating kultura at pagkakakilanlan bilang Pilipino. Halika't alamin ang kahalagahan ng ating pambansang bayaning si Jose Rizal ngayong 21st century. Balikan natin at yaman at kasaysayan noong nakaraan. Alam niyo ba mga ka-adventurers, itong Alberto Mansion na ito ay itinayo higit 200 taon nang nakakaraan. Nagpatayo ay si Lorenzo Alonso Alberto, ama ni Teodoro Alonso na ina naman ni Dr. Jose Rizal. Ang mansyon na ito ay hindi lamang basta makalumang bahay. Mapapansin dito ang mga detalyeng nagpapakita ng yaman ng kultura at arkitektura noong panahon ng Kastila. Ang disenyo ng mansyong ito ay nakaayon sa tipikal na disenyo ng mga Spanish colonial homes. Matataas ang mga kisame, may mga sahig na gawa sa matibay na kahoy, at malalawak na mga bintana na may dekorasyong kapis shells. Makikita rin natin ang mga antique furniture tulad ng ornate chairs, tables, and cabinets na maaaring ang ilan dito ay nagmula pa sa ilang henerasyon. Dahil dito sa mga na-preserve na parte ng kasaysayan, nagkaroon tayo ng opportunity na makasulyap sa buhay pamilya Alberto. Si Rizal ay hindi lang isang writer, doktor, kundi isang polymath. Tracing back from his roots, did you know that Rizal's father, Francisco Mercado, was not only a successful businessman and landowner, but he also managed his finances meticulously. His practice of keeping detailed records likely showcased early accounting practice within the family. Rizal's exposure to these financial management skills might have influenced his understanding of economics and finance, which are integral aspects of accounting. As someone from the field of accountancy and accounting information system, nakakamakhang malaman na si Rizal pala ay parang nag-bookkeeping din ng kanyang sariling finances. While studying in Madrid, Rizal meticulously tracked his expenses by keeping a book where he detailed every single centavo he spent, from postage stamps, books, baths, to even lottery and theater tickets. Lahat yan ay na-record niya sa kanyang diary. And currently, the said book is preserved in Newberry Library in Chicago, USA. Alam niyo ba na may isa pang interesting connection between Jose Rizal at ang field ng accountancy? Well, Rizal's advocacy for social reform and transparency in governance actually aligns perfectly with the principles of accountability and ethical conduct, which are fundamental to the field of accountancy. We constantly engage in continuous professional development to stay updated with evolving regulations and practices, just like Rizal's commitment to intellectual growth. This trivia show how Rizal's influence can be. In the field of accountancy, Rizal's values and advocacies Are still relevant to us accountants today. Ngayon ay magkakaroon tayo ng espesyal na segment ng Man on the Street interview, kung saan mag-i-interview tayo tungkol sa mga taong nandito tungkol kay Rizal. Sa inyong palagay, dapat bang pag-aralan sa paaralan ang buhay ni Jose Rizal at bakit? Oo, dapat natin pag-aralan ang buhay ni Rizal sa eskwelahan para malaman natin yung mga contribution at sinakripisyon niya sa bayan natin. Tsaka, katulad ng pag-aralan ko sa eskwelahan para maipasa natin sa susunod na henerasyon yung mga sinakripisyon ni Rizal. Ano naman ang tulong ng kaalaman tungkol kay Rizal sa buhay mo? Naging tulong ito sa pag-uunawa sa buhay, tsaka yung naging inspirasyon sa buhay. Sa inyong palagay, dapat bang pag-aralan sa paaralan ang buhay ni Jose Rizal? Bakit? Actually, ayun, magandang pag-aralan yung buhay ni Rizal sa school kasi marami siyang naitutulong, marami siyang nagawa para sa bayan na talagang kapupulutan ng maraming aral. Matututo yung mga bata, tapos at the same time, kapag na-adapt nila, may chances na ma-develop and then magawa nila in the future. Ano naman ang tulong ng kaalaman tungkol kay Rizal sa buhay mo? Marami, pero personally maganda yung part na ang ginawa niyang pagtatanggol sa bayan is hindi siya gumamit ng dahas or kahit anong bagay na physical. Kumbaga tinaan niya sa tinta at papel. Maganda siyang paraan kasi kadalasan sa panahon natin ngayon, makikita natin na magulo, tapos maraming tao yung nag-aaway, tapos halos lahat ginagamitan ng dahas, nagkakasakitan, physically. Yung sa kanya kasi maganda yung paraan niya gawa ng although pareho niya namang naipagtanggol, hindi nga lang sa masamang paraan, sa magandang paraan gawa ng ginamit niya lang is tinta at saka papel. Parang mas inisip niya yung kapakanan ng mga tao na hindi dapat palaging gamitin yung pag-iiganti, gumamit ng marahas na pamamaraan. Kumbaga, in a good way, maganda rin yun na ballpen at tinta para hindi tayo nakakasakit physically ng mga kapwa-tao natin. Sa pag-tour namin sa loob, madami kaming nakasabay ng mga estudyante, mga bisita. Kaya ayun, nakadama ako ng pagkatuwa dahil ito, ang Alberto Mansion ay na-renovate at naging historical place. So ayun, maraming bumibisita. Tapos parang sa pagbisita na yun ay parang nakikip yung legacy ni Rizal. Sa tingin ko ay makakatulong ang mga aral na makukuha natin sa buhay at sa mga gawa ni Jose Rizal sa professional career namin in the future sa pagiging accountant. Kasi unang-una, mga
sa mga kliyente namin, sa paggagawa kami ng mga financial statements. Pangalawa, pati yung advocacy din nila about sa continuous education na kailangan mag-aral kami na mag-aral. So kahit empleyado na kami as an accountant, dapat matuto kaming mag-aral na mag-aral kasi may mga update sa mga accountancy guidelines, gano'n. And yung panghuli is, dati kasi nagkaroon si Rizal ng mga financial struggles. So maaari natin yun na mag-budget tayo, meticulously, kasi diba, ang trabaho ng isang accountant is mag-budget ng assets ng kliyente niya. So yun, kung paano mag-budget ng tama. Sa tingin ko, mahalaga itong tatlong to. Kasi ito yung parang magiging guide namin sa maging professional and effective accountant in the future. As a student, we can honor our national hero Jose Rizal by keeping his flame burning. Dadalhin natin sa sarili natin yung mga turo at saka yung mga naging contributions ni Rizal. And dahil dito sa SS041, mas naiintindihan namin si Rizal, mas naiintindihan namin kung bakit niya ginawa yung mga ginawa niya, at saka mas nakarelate kami sa kanya dun sa pagmamahal niya sa Pilipinas. Because of those things, parang nadala na din namin sa sarili namin yung pagmamahal ni Rizal sa Pilipinas, nadala namin siya sa puso namin. And because of that, pagpapatuloy namin ang pagmamahal sa bayan at pagkakalat ng mabubuting teachings ng ating national heroes. Rizal greatly valued education and firmly believed in the abilities of the youth. And so thus, we should too. At yun na nga mga ka-adventurers at future accountants. Kasama niyo naman kami, ang dynamic trio. Ulit ako si Mary Grace Guevara. At ako naman si Diana Clarice Carandang. At ako naman si Catherine Arna Valente. Kasama niyo kami nagpapaalam sa napakasayang video ngayon. Sana ipatuloy niyo kaming samahan hanggang sa susunod pang paglalakbay ng kaalaman. Hanggang sa muli, ito ang Dynamic Trios mula sa Mapua Marian, kaya Diyos Laguna. Salamat!